Okay, darako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pinamagatan ko po ang ating sermon sa hapon na ito, Grace and Godliness. Grace and Godliness. At ang text po natin ay matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito, Kabanatang 3, talatang 7 hanggang 8. Hindi po si Tito ang sumulat ng letter na ito, kundi si Apostle Paul. He wrote it to a man, actually the pastor of the church in Crete, named Titus. Chapter 3, verses 7 to 8. Nabasahin ko po sa ang bagong ang Biblia, verse 7. Upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Verse 8, tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Nasubukan niyo na bang obserbahan ang planetang mundo? From the inside, and sa panahon natin ngayon, sa technology, sa internet, we can also observe Earth from the outside, no? Even from the perspective of those nandun sa outer space, no? Nakikita nila ang planet Earth. It is very fascinating to reflect on creation. So kung meron man tayong ma-appreciate sa Earth na ito, from inside, bagamat hindi talaga perfect, no? We can see imperfection inside the Earth, pero marami pa ring bahagi sa mundo na ito. Pag nanood kayo sa YouTube, no? Gusto nyong tingnan yung mga iba't ibang bansa at yung magagandang tanawin sa kanila, mamamangha ka, mafa-fascinate ka. Tama yung sinabi ni Haring David dun sa Psalm 19 verses 1 to 6 na pagka tiningnan at pinagmasdan mo at pinag-aralan mo ang mga nilikha ng Diyos, pinapatunayan nito na merong Diyos. Merong Diyos. When you consider everything in this planet, makikita mo lahat ay suitable for life. You know? At makikita mo na because everything in this earth, no, mula sa himpapawid, sa hangin, sa mga bundok, sa lupa, sa dagat, sa mga puno, lahat. No? Everything sa loob ng planet Earth, even everything outside the planet Earth, ano ba yung nasa labas ng planet Earth? No? Yung gravitational pull na galing sa araw, tinutulungan din ng gravitational pull na galing sa buwan, and so on and so forth. Lahat ng ito ay ginagamit ng Diyos para mabuhay ang tao sa loob ng planetang mundo. And if you will consider this, yung suitability of life inside this planet, sasang-ayon kayo sa akin na merong disenyo no, dito sa planetang ito. At bukod sa merong disenyo, meron ding balanse, no, sa loob ng nilikha ng Diyos, particularly this planet Earth. Sa science, ang tawag po dun sa pag-aaral ng balanse between living organisms and its environment, ecology. So yung ecology is the branch of science na pinag-aaralan na nakikita ng ecology yung balanse sa mga creatures sa loob ng planeta na ito at maging dun sa kapaligiran mismo ng mga creatures na ito. So may natural process in creation na tumutulong sa lahat na nasa loob ng creation na ito para mag-adapt, para mabuhay ng maayos, matiwasay at malusog. Kaya po pag pinag-aralan mo yung mundo from the eyes of ecology, you will not believe in the theory of evolution. Actually, pag pinag-aralan mo yung evolution, yung kanilang mga paliwanag, hindi naman talaga convincing. No? Laging kulang, laging hindi maayos, no? Laging confusing. Because evolution cannot explain creation. Evolution cannot explain bakit nagkaroon ng creation, bakit nag-i-exist ang lahat ng ito, and how can they be sustained, no? Sa ganitong paraan. At meron lamang pong isang proper explanation for all of this, and that is God.
God. At ang Diyos na ito na lumikha at naglagay ng disenyo sa lahat ng kanyang nilikha, ang siya ding naglagay ng balanse sa lahat ng kanyang nilikha. Because God is the God of balance. Ang Diyos ay Diyos ng balanse. And this is not only proven in God's design, in creation, pati yung pagliligtas ng Diyos ng mga makasalanan kasama dun sa balanse, no, ng kanyang pagiging Diyos. Yung pong pagtubos sa mga makasalanan, yung pong pagtubos o yung tinatawag na redemption ay hindi lamang po tungkol sa pagliligtas ng mga makasalanan. Ang pagtubos ay tumutukoy din sa pagbibigay ng Diyos ng kakayahan doon sa mga taong kanyang niligtas para bigyan siya ng kaluwalhatian sa kanilang buhay. So may balanse pa rin, no? Ang Diyos na lumikha, siya rin ang Diyos na nagligtas, pero ang Diyos na ito, hindi lang siya nagligtas, yung mga niligtas niya, binigyan niya rin ng kakayahan na gumawa ng mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa kanyang puso. That's the balance of redemption. And this requires na i-appreciate natin yung turo ng Biblia patungkol dun sa ginawa ng Diyos para ang mga makasalanan mapawalang sala o yung mga makasalanan maligtas. Dahil pagka nakita natin yung kahalagahan ng pagpapawalang sala ng Diyos, makikita rin natin yung pangangailangan natin ng kabanalan. So, balanse. Yung mga taong pinawalang sala ng Diyos, sila yung mga taong lalakad sa katuwiran. Sila yung mga taong mabubuhay ng may kabanalan. So gusto ko po i-summarize yung ating pag-uusap ngayong hapon. Sa ganitong pamamaraan. Grace comes first. Then we are enabled to pursue godliness. Nauunang dumating ang biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas. And then, susunod po sa biyaya ng pagliligtas, ay bibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na lumakad ng may kabanalan. So, 2 point po yung gusto kong bigyan ng diin dito. Una, to rest in grace. Ang manahan o magtiwala o dumipende sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, to pursue godliness. Hanapin, pagsumikapan ang kabanalan. So, yung pong point 1 ay may connection sa point number 2. Only those na nagtitiwala at nakaranas ng biyaya ng Diyos ng kanyang pagliligtas ang may kakayahan at pagnanais na pagsumikapan na maging banal sa ibabaw ng mundo. Hindi pwedeng wala yung isa. Hindi pwedeng mag-exist kung wala yung isa. So let's look at these two. Very important balance, no, sa ating buhay bilang mga mananampalataya ng Panginoon. The first one is to rest in grace. Ang magtiwala, dumepende sa biyaya ng Diyos. Now, to give you a little background of these verses, konektado po yung verse 7 and 8 dun sa mga naunang talata ng Titus chapter 3. Kung titignan niyo po dun sa verse 3, ang Apostol Pablo, sumusulat siya kay Tito para paalalahanan siya, na paalalahanan din yung mga miyembro sa kanilang iglesia, yung kalagayan nila dati bago sila naging mananampalataya. Ano yung pinaalala ng Apostol Pablo sa kanila? Ang isang taong hindi pa mananampalataya, siya ay naisa-isang miserableng sitwasyon sapagkat siya ay nabubuhay sa kasalanan. At dahil siya nabubuhay sa kasalanan, hindi siya magkakaroon ng maayos na kaugnayan sa mga tao sa paligid niya. Tandaan natin, ang kasalanan ay mapanira. Ang kasalanan, hindi ito magbibigay ng kapayapaan sa buhay ng isang tao. Ang kasalanan, lilikhayan ng gulo. Kahit sa pagitan ng mga taong nagmamahalan sa isa't isa. Sin is very destructive. It will not only destroy the sinner, it will also destroy the people around him. And in relation to himself, ang isang taong wala pa kay Kristo, wala siyang kakayahan na pagtagumpayan ng kasalanan. Para sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, para sa kanya, kahangalan, pag-aaksaya ng panahon, boring. At masuwayin siya. Sumusunod siya sa mga gusto ng kasalanan, pero umaayaw siya sa gusto ng Diyos. Yan ang mga tao na bubuhay sa kanilang kasalanan
at alipin nito. And because of this, in relation to others, he is difficult to deal with. Dahil siya nabubuhay sa kasalanan, dahil siya ay rebelde sa Diyos, laging ang kanyang motibo, ang kanyang kilos may mali siya laban sa kanyang kapwa. Lagi siyang naiinggit sa kanyang kapwa. Lagi siya nakakakita ng ikasasama niya ng loob sa kanyang kapwa. Dahil ganito yung kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa, ang mga tao sumasama din ang loob sa kanya. Pag dumating ka naman sa verse 4 and 6, dito makikita mo, pagkatapos ipakita ni Apostol Pablo o i-review kay Titus ano yung kalagayan ng isang tao bago siya maging mananampalataya, sa verses 4 to 6, sinasabi naman ni Apostol Pablo, ano naman ang kalagayan ng mga taong nakaranas ng kaligtasan? Ang isang tao na kay Kristo, wala pang pag-asa at wala pang kakayahan na tulungan at iligtas lalo tigit ang kanyang sarili. No? Yung taong wala pa kay Kristo ay papunta sa kapahamakan. Pero ang Diyos, sabi ni Pablo, kay Tito, nagliligtas. This is the good news. Ang Diyos, nagliligtas siya ng mga makasalanan dahil naaawa siya sa kanila, bagamat hindi sila karapat-dapat. Wala pong makasalanang iniligtas ng Diyos sapagkat karapat-dapat siyang iligtas. Lahat po ng ililigtas ng Diyos, hindi karapat-dapat iligtas. Pero dahil naawa ang Diyos, tumanggap sila ng kaligtasan. God gives him life through the Holy Spirit. Diba? Yung patay sa kasalanan at pagsuway binubuhay. At dahil binuhay siya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, may kakayahan na siyang tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo na manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nakita nyo, ang isang makasalanan ay inililigtas lamang. Hindi po naligtas ang makasalanan dahil nagdesisyon siyang maligtas. Hindi po naligtas ang makasalanan sapagkat sa huli, na-realize niya na totoo ang Ebanghelyo at kailangan niya ito. Hindi. Ang isang makasalanan ay naliligtas sapagkat inililigtas siya ng Diyos. Ang Diyos ang unang kumikilos para ang isang makasalanan ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan po ay hindi po natin pinaghihirapan. Ang kaligtasan po ay hindi bunga ng ating pagpapagal o paghihirap. Ang kaligtasan po ay kaloob ng Diyos. At ito'y binibigay niya sa mga hindi naman dapat bigyan. Ang tawag po dyan, grace o biyaya. Si Brian Chappell, isa siyang author, ang ganda ng kanyang definition ng grace. Sabi niya, ultimately, grace is God providing for people who cannot provide for themselves. Ang biyaya daw po ay ang pagbibigay ng Diyos sa mga tao na hindi kayang tulungan ng kanilang sarili. Yun ang biyaya. Ang Diyos ay biyaya. Ang Diyos ay mabiyaya. That is what happens when a sinner is saved. Ang isang makasalanan na nililigtas dahil niligtas siya ng Diyos, at hindi dahil iniligtas niya ang kanyang sarili. Sapagkat ang totoo, walang sino mang tao na kaya magligtas ng kanyang sarili. Walang sino man. Pero, pag pinag-usapan natin ang biyaya ng Diyos, napakayaman po kasi ng usapin ang biyaya ng Diyos. Hindi lang natin pwedeng ikulong yung usapan patungkol sa biyaya ng Diyos dun sa niligtas ng Diyos ang isang makasalanan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hindi lang po yun ang biyaya. Bagamat totoong yun ay biyaya, pero ang biyaya po ay mayaman na usapin. At dito po sa talatang ito, sa mga talatang itong ating pinapansin, makikita natin, ipinakita sa atin ni Apostol Pablo ang lalim at yaman ng biyaya ng Diyos. So dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng diin para ipakita yung yaman, ganda ng biyaya ng Diyos. Una, it is by God's grace that a believer is justified. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang makasalanan ay pinapawalang sala. Ang ginamit po sa ating translation sa ang bagong ang Biblia, yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yung pong term na inaring ganap, ang ibig mong sabihin nun ay pinawalang sala. Kasi pwede tayong magkaroon ng maling definition ng term na inaring ganap kasi baka sabihin mo ay ginawang perpekto. No? Hindi po yun ang ibig sabihin ng inaring ganap. Ang ibig sabihin ng inaring ganap, and I think the appropriate translation in Tagalog ay pinawalang sala.
Kasi po yung salitang justified is a legal term. Ginagamit po sa court yan. No? Pagka mayroong asunto, di ba, may abogadong nagtatanggol, may abogadong umuusig. So base sa mga ebidensya, ang hukom ay magpapasya kung yung akusado ay pawawalang sala o parurusahan ng batas. So yun po yung term na ginamit ni Apostol Pablo dito. Pinawalang sala ang isang makasalanan na nananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yung pong salitang pinawalang sala, medyo malalim ang kanyang kasaysayan. Babalik pa tayo sa pagkaunawa ng salitang ito ng mga Romano Katoliko. Nung pong si Martin Luther ay hindi pa mananampalataya, isa pa rin siyang monghe ng Romano Katoliko, ng Augustinian Order. Teacher na kasi si Luther, no? Si Martin Luther, bago siya naging mananampalataya. At isa sa mga itinuro niyang aklat ay yung aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. At nung pinag-aaralan niya ito, nadaanan niya yung verse 17 ng Romans chapter 1. Alam niyo kung ano kasulat doon? Sabi dito, nabasa ito ni Martin Luther, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ito yung storya sa likod nitong kwento na ito. At this time in church history, yung pong salitang pinawalang sala or justification, ang kahulugan na pinaniniwalaan ng mga tao o ng mga scholars nun ay yung Latin na ibig sabihin. At sa Latin, ang ibig sabihin ng salitang justification, to make righteous. Gawing matuwid. Yun po yung Latin translation. So, sa Latin fathers at sa kanilang pagkaintindi, ang doktrina ng pagpapawalang sala ay nangyayari kapag ang Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento ng Iglesia Katolika Romana ay gagawing matuwid ang isang taong hindi matuwid. Madaling salita, mayroong proseso ang Romano Katolikong Iglesia para ang isang deboto ay gawing matuwid mula sa pagiging hindi matuwid. At sasama sa proseso na yun, kailangan gawin mo lahat yung sakramento. Meron silang 7 sakramento. O kailangan lahat yun magawa mo. Bukod pa dyan, ay kailangan mong gawin ang iba pang mga tradisyon ng Roman Catholic Church so that the Church can declare you or to make you or to turn you into a righteous person. Madaling salita, ang kapangyarihan para gawing matuwid ang isang tao ay nasa iglesia, nasa church. O sa madaling salita, nasa mga pinuno ng church. At nung pinag-aaralan ito ni Martin Luther, nagkaroon siya ng confusion. Kailan pumasok ang confusion? Kasi sabi niya, ito nga lang ba talaga ibig sabihin ng salitang justification? Yung pagkaintindi ng mga Romano Katoliko. Alam niyo ang ginawa ni Luther? Matalino kasi si Martin Luther. Tiningnan niya yung kahulugan ng salitang justification sa original language, sa Greek. At alam niyo kung anong natuklasan niya? Natuklasan niya yung mas malalim na kahulugan nito at doon nagsimula na ipaliwanag sa kanya ng Diyos ang katotohanan ng pagpapawalang sala ng Diyos at sa kasaysayan, ito yung ginamit ng Diyos na talata para si Martin Luther maging born again. Romans 1:17. At alam niyo kung anong natuklasan niya sa kahulugan nito? Hindi pala yung kahulugan ng Latin na gawing matuwid, kundi ituring na matuwid. Yun ang natuklasan niyang kahulugan ng salitang justification. So naintindihan ni Martin Luther na yung palang katuwiran ng isang tao ay hindi galing sa kanyang sarili o kaya naman ay hindi galing sa iglesia o sa church o sa mga pinuno ng church. Kundi ito pong katuwiran na ito ay galing sa Diyos. At tinawag niya itong alien righteousness. Kasi hindi ito katuwiran na kayang i-produce ng tao sa kanyang sariling pamamaraan. Walang sinumang institusyon, walang sinumang tao ang pwedeng magdeklara ng isang tao ay pinawalang sala maliban sa Diyos. Yun ang natuklasan ni Martin Luther. So yung righteousness pala na ito ay binibigay lang ng Diyos sa mga makasalanan. Ngayon, kung binibigay lang ng Diyos ang katuwiran na ito, ibig sabihin galing sa iba yung katuwiran na yun. Kasi walang katuwiran yung tao at hindi niya kayang gawing matuwid ang kanyang sarili kahit anong gawin niyang pamamaraan. Lagi siyang mabibigo.
So ang Diyos, sa kanyang awa, kaya niyang gawing matuwid ang isang tao, pero mula sa katuwiran ni Jesus. Pag ang isang makasalanan ay nanampalataya kay Kristo Jesus, ang katuwiran ni Jesus ay ituturing na katuwiran niya. Yun yung ibig sabihin ng salitang justification. Kaya, ang nagpapawalang sala sa isang makasalanan, hindi ang sarili niya, hindi ang church niya, hindi ang mga pinuno ng church niya, kundi ang Diyos mismo. Ang Diyos ang nagpapahayag. Ang Diyos ang nagsasabi na itong tao na ito ay pinawalang sala na. At malinaw pag binasa niyo yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang sino mang nanampalataya kay Kristo ay pinawalang sala. Chapter 8, verse 1, chapter 7, verse 1. Nakikita niyo yung sense na yun. Ang Diyos ang may kapangyarihan at pawang siya lamang na gawin o ideklara o ituring na matuwid ang isang makasalanan. Kaninong mata dapat tinitingnan ng katuwiran ng isang tao? Sa mata ng Diyos. At kung isang tao ay mananampalataya kay Kristo, makikita niya ang katuwiran ni Jesucristo sa makasalanan na yun. Kaya po tayo pinapawalang sala. Kaya sa korte ng Diyos, yung mga nanampalataya sa Panginoon, na ngayon ay tinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa katuwiran ni Jesus, ay hindi na parurusahan. Kaya yung mga tao na walang kaugnayan kay Jesus, sa mata ng Diyos, wala siyang katuwiran ng anak niyang si Jesus. At dahil wala siyang katuwiran ng anak ng Diyos na si Jesus, siya'y parurusahan ng Diyos. Ganun lang kasimple ang issue ng justification. At itong justification na to, pagpapawalang sala, tinatanggap ng isang tao dahil sa biyaya ng Diyos lang. Pangalawa, it is by God's grace that a believer is given hope. Dito po sa ating verse 7b, nakasulat ang mga salitang ito, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, yung mga taong tumanggap ng biyaya ng pagpapawalang sala ng Diyos, sila ng mga hindi na parurusahan ng Diyos, binigyan ngayon ng pag-asa. Dahil din sa biyaya ng Diyos, kaya mayroong pag-asa ang isang makasalanan. Yung pong salitang pag-asa o hope sa New Testament ay naglalarawan hindi lamang po nung expectation natin na mangyayari na mabuti, kundi kasama po dito yung expectation ng mga mananampalataya ng kaganapan ng kanyang kaligtasan. So yung palang pag-asa sa New Testament. Hindi lang yung pag-asa na may mangyayaring maganda, kundi yung pag-asa na yung pinakamagandang pwedeng mangyari sa isang tao, yung kaganapan ng kanyang kaligtasan. So God in His grace counts a sinner righteous dahil sa kanyang relasyon sa Panginoon, sa pananampalataya, at ang resulta pala na ito ng kanyang pagiging born again, ng kanyang conversion, ng kanyang pananampalataya kay Kristo, bibigyan siya ng Diyos ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Diba yun ang pinakamagandang pag-asa? Ito pong pag-asa na ito, hindi po natin maihahambing sa mga normal nating itinuturing na pag-asa. Kadalasan, ang pag-asa po natin sa mundo na ito ay parang wishful thinking lamang. Sana, palaging ganon, sana maging maganda yung resulta ng aking exam. Sana ay maging maganda yung resulta ng aking application sa trabaho. Sana makarating ako ng maayos sa aking destination. Laging ganon ang ating wishful thinking. Sana maging positive, sana maging good yung result, sana maging maganda yung epekto. Ganyan ang paraan ng pag-iisip ng tao sa pag-asa sa mundo. Pero yung pag-asa na tinutukoy ng sumulat na ito, ni Apostol Pablo, ay yung pag-asa ng bagong tipan. Ano yung pag-asa ng bagong tipan? Ay iba-iba yung paraan ng description ng bagong tipan. Sa Hebrews, merong binanggit dyan sa chapter 6 verse 19 and then sa chapter 11 verse 1, itong pag-asa na ito ay isang tiyak na pag-asa. Firm, secure, confidence, and assurance. Yan ang pag-asa ng isang mananampalataya. Walang halong pagdududa, walang pag-aalinlangan, sigurado, tiyak ang ating pag-asa. Hindi ito yung pag-asa na wishful thinking. Ang pag-asa ng isang Kristiyano,
may katiyakang magaganap. Bakit? Dahil sinabi o pinangako ng Diyos. Si Pedro, nagsalita din siya patungkol sa pag-asa sa chapter 1 ng 1 Peter verse 3. Sabi niya naman, ang pag-asa ng isang mananampalataya, buhay na pag-asa. Hindi ito katulad ng pag-asa ng mga tao sa mundo na patay. Dito yung pag-asa ng mga tao sa mundo na walang katiyakan. Si Pablo sa sulat niya kay Tito sa chapter 2 verse 13, tinawag niya itong blessed hope. So all of this combined together, ito pong pag-asa na meron tayo bilang mga mananampalataya, hindi kaya i-offer ng mundo. No? Hindi kaya i-offer ng mundo. Tanging Diyos lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng biyaya na ito. Kaya kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, ikaw ay isang taong walang pag-asa. No? Eh hindi, meron akong pag-asa. No? Kaya nga ako nagsusumikap. No? Kaya nga ako nagdo-double time. Kaya ako overtime sa trabaho. Kaya ako nagsusumikap ng ganito kasi may pag-asa ako. Hindi po yan yung pag-asa ang tinutukoy natin. Maaaring ikaw ay financially secured. Marami kang pera sa bangko. Marami kang pera sa ATM. Sa katawan mo, malusog ka. Ibig bang sabihin yan, may pag-asa ka na sa buhay na walang hanggan? Hindi. Maliban na ang pananampalataya mo ay ibigay mo kay Kristo, hindi ka magkakaroon ng pag-asa na katulad nito. Mananatili ka sa labas ng biyaya ng nagliligtas ng Diyos. Maliban na manampalataya ka kay Kristo, mananatili kang hopeless. Gusto mo ba yan? Manatili kang hopeless? Ganong may ino-offer naman ng gospel sa iyo na pag-asa sa pamamagitan ni Kristo. Kung ikay mananampalataya, ituturing ka ng Diyos na walang sala sa harapan niya, hindi ka na parurusahan. At dahil wala ka ng sala, lahat ng pangako ng Diyos sa Biblia, pwede mo nang angkinin. Kasama yung buhay na walang hanggan. Second major point, nakita natin, silang mga taong umaasa o dumidepende sa biyaya. Pangalawa, ay sila rin naman ang mga taong nagsusumikap, nagpupursige na makamit ang buhay na mayroong kabanalan. Pansinin niyo po, si Pablo, hindi lamang niya po sinabi sa mga mananampalataya na sila'y umasa sa biyaya o magtiwala sa biyaya, pero hinihimok niya rin ang mga ito na magsumikap na maging banal sa kanilang pamumuhay. Tingnan niyo po yung verse 8 ng ating passage. Tito chapter 3 verse 8. Yung unang bahagi, ang sabi diyan, tapat ang salita at nais kong igit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. So sila po ng mga mananampalataya na nakatanggap ng biyaya ng pagpapawalang sala, sinabi dito ni Apostol Pablo, igit mo sa kanila na maging maingat sila sa kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ilaan ang kanilang buhay sa mabubuting gawa. Ay, kita nyo? Hindi lamang po tayo niligtas ng Diyos for the sake na maligtas tayo. Iniligtas po na tayo ng Diyos para maging responsableng mananampalataya. At saan masusukat ang pagiging responsable ng mga totoong niligtas? Gagawa sila ng mabuti. It is very clear here, pagdating sa issue ng salvation, walang ambag ang isang makasalanan para sa kanyang sariling kaligtasan. Ang Diyos ang nagliligtas dahil siya ang naawa. At dahil siya ang may kakayahan na ituring ang isang taong walang kasalanan o siya lang ang may kapangyarihan na sila'y pawalang sala, gawing ganap sa kanyang harapan. Pero, pagdating po sa usapin ng pagiging banal, pagdating sa usapin ng pagiging makadiyos, meron po tayong ambag. Hindi po katulad ng justification yung sanctification. Dalawang branches of theology. Justification, tumutukoy sa ano ang ginawa ng Diyos para ang isang makasalanan mapawalang sala, para ang isang makasalanan maligtas. Anong ginawa ng Diyos? Inialay niya yung kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo bilang pambayad ng kasalanan. At ano ang requirement ng Diyos? Yung mga makasalanan magtiwala kay Kristo, manampalataya. Na yung kanyang ginawa ay sapat para siya ay mapawalang sala ng Diyos. That's justification. Yan ay ginagawa ng Diyos minsan para sa lahat, hindi na pwedeng ulitin. Hindi po pa ulit-ulit yung justification.
Na sinasabi ng iba, ay nakagawa ako ng matinding kasalanan, baka ako'y parusahan na naman ng Diyos. Kaya nung sasabihin ng iba, edi, humingi ka ulit ng tawad sa Diyos, tapos tanggapin mo ulit si Jesus sa puso mo. Ang ginagawa ng iba, kada gumagawa ng kasalanan, tinatanggap si Jesus para maging born again ulit. Hindi po ganun ang turo ng justification sa Biblia. Ang turo ng justification, minsanan lang po yun. Pag ikaw'y nagtiwala ng buhay mo kay Jesus, nanampalataya ka sa kanyang ginawa sa krus, at nanampalataya ka na siya lang ang pwedeng magligtas sa'yo, idideklara ng Diyos na ikaw ay pinawalang sala. At yun ay minsan lang, saka nakakita ng korte na yung hukom, pinawalang sala na, tapos yung inasunto, pabalik-balik sa korte at sinasabi, pawalang sala mo ako ulit, hukom. Wala namang ganun, di ba? Pag pinawalang sala, masaya na yun, malaya na siya. Ganun din po sa kaligtasan. Pero pag pinag-usapan natin yung sanctification, yung paglakad natin sa kabanalan, hindi po yan minsanan. Proseso yan. At tayo bilang mga mananampalataya, dapat meron tayong aktibong kontribusyon para maging banal tayo sa ating pamumuhay. Hindi porket pinawalang sala ka ng Diyos, automatic, hindi ka na magkakasala. Kung ikay pinawalang sala ng Diyos, katungkulan mo ngayon na huwag magkasala o iwasan ng kasalanan. Yun ang sanctification. Yung pamumuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos. A believer is totally passive when it comes to salvation. Wala tayong gagawin pagdating sa kaligtasan. Ang Diyos ang may gagawin para iligtas tayo. Diba? Bibigyan tayo ng biyaya para tayo ay maligtas. Pero pagdating sa kabanalan, dapat very active tayo. Tayo na mga iniligtas ang dapat nagpupursige. Sabi ni Apostol Pablo, igit mo sa kanila na ilaan nila ang kanilang buhay para sa paggawa ng mabubuting gawa. Dapat ikaw ay aktibo na nagpupursige, na gumawa ng tama, na gumawa ng kabanalan. This is what Paul meant doon sa kanyang sinabi sa chapter 2 verse 14, ang sambahay ang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Kapag born again ang pinag-uusapan, dapat tayo masigasig sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo passive, dapat active. Dapat aggressive. Therefore, being godly is best proven, according to Paul, by doing good works. Kung gusto mong patunayan sa mga tao na anak ka ng Diyos, gumawa ka ng mabuti. Yung mabuti nakikita nila, ha? Yung mabuting nararamdaman nila. This is what Paul meant here. At gusto kong i-elaborate natin yung sinabi ni Apostol Pablo dito in two ways. Number one, godliness is indispensable. Ayan, godliness is indispensable to faith. Ano ibig sabihin yan? Kung ikaw ay totoong naging mananampalataya ni Jesucristo, hindi pwedeng walang kabanalan sa buhay mo. Hindi pwedeng walang paggawa ng mabuti. So makita nyo na in-emphasize po ito ni Apostol Pablo in different angles. Number one, Paul wants Titus to be assertive on this matter. Diba sabi niya, igit mo sa mga miyembro ng church diyan sa Creta na bilang mananampalataya dapat tayo ay maglaan ng ating sarili sa paggawa ng mabubuti. So, ibig sabihin nito, pagka pinag-uusapan ng mabuting gawa, hindi optional. Hindi yung gagawa ko ng mabuti pag gusto ko, pag ayaw ko, hindi. Hindi. Pagka ikay Christian, dapat tayo assertive, dapat tayo ay masipag sa paggawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat bahagi ng pagiging Kristiyano yun. Yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos para lamang pong mag-enjoy ng mga benepisyo ng pagiging miyembro ng pamilya ng Diyos. Tayo po iniligtas ng Diyos para gamitin niya na hikayatin ang mga hindi mananampalataya na makita ang kagandahan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating mabuting pamumuhay. Hindi ko naman po sinasabi na hindi na po tayo magkakasala. Kaya lang, tayo bilang mga mananampalataya, syempre, pagdating sa kasalanan, ayaw natin yon. Kung nakagawa tayo ng kasalanan, pagsisisihan at tatalikuran at iiwasan. No? At ipaprioritize natin kabutihan, magandang asal, kabanalan. So to put it simply,
Sa pamamagitan ni Apostol Pablo, sinasabi ng Diyos sa mga mananampalataya na obligasyon natin na gumawa ng mabuti. Obligasyon. Hindi po ito option sa buhay natin na gagawin ko ba o hindi. Obligasyon. Ibig sabihin, dapat nating gawin. Bakit? Kasi Kristiyano tayo. Pangalawa, tinuturuan din na tayo ni Apostol Pablo dito, katulad ng pagtuturo niya kay Tito, na yung mga mananampalataya ng Diyos, expected talaga sa kanilang maging mabuti. Kaya nga, anak ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay banal. So dapat, kung ano yung katangian ng iyong ama, dapat ganun din ang katangian mo. Kung ipinapakita sa buhay ay salungat sa katangian ng Diyos, baka hindi anak ng Diyos yan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, expected sa iyo. It simply means that those who have become recipients of God's goodness should be the most effective channels of what is good. Kung tayo bilang mga mananampalataya, ano yung pinaka-matinding kabutihan na tinanggap natin galing sa Diyos? Yung tayo kinaawaan. Yung tayo niligtas. Di ba? Yan ang pinakamatinding kabutihan na tinanggap natin sa Diyos. At ngayon, dahil tinanggap natin yung pinakamatinding kabutihan na ito, dapat maging kasangkapan tayo ng Diyos para maging paraan niya ng paggawa ng mabuti sa ibang tao. Yun ang expectation sa atin ng Diyos. A sinner is saved because God has extended goodness to him. Tama. And in response to that goodness of God, a believer should be an instrument in order for others to know what good means. Paano malalaman ng mga tao kung ano yung kabanalan? Paano malalaman ng mga tao kung ano yung mabuti? Paano malalaman ng mga tao sa paligid natin kung ano yung matuwid? Sa pamamagitan ng pag-oobserba sa mga Kristiyano. Bigat, no? Ibig sa inyo, hindi madaling maging Christian. Kapagkat papasanin natin yung ating sariling krus. No? Bubuhatin natin araw-araw yan. At kasama po dun yung pagsasakripisyo ng sarili nating kagustuhan. Bakit? Sapagkat madalas kung ano yung gusto natin, salungat sa gusto ng Diyos. At pag sinunod natin kung anong gusto ng Diyos, masasalamin ng mga tao sa paligid natin, ito palang ibig sabihin ng kabutihan ng Diyos. Tayo ang instrumento. Hindi naman po magpapadala ang Diyos ng anghel sa lupa. Katulad ng mga kwento sa mga napapanood natin sa television para gumawa ng mabuti sa mga tao. Ang instrumento ng Diyos sa mundo para gumawa ng mabuti sa ibang tao, yung mga Kristiyano. Tayo ang kanyang mga kamay, tayo ang kanyang mga paa sa mundo. That's the expectation of God from us. And also, He wants believers to carefully devote themselves to doing good works. Yung ginamit po na verb dito ni Apostle Paul, to devote yourself. Sa Tagalog, maging maingat na ilaan ang kanilang sarili. Very interesting. Kasi yung ginamit na salita dito ni Paul, merong business, may business sense. Anong ibig sabihin sa business ng term na ginamit niya? To engage in honest employment. Yun yung ibig sabihin ng salitang ginamit niya, to devote oneself. Ibig sabihin, yung pagsusumikap ng isang tao na magtrabaho ng matapat. Siyempre, pag nagtrabaho ka ng matapat, sasahod ka rin ng matapat. So, commentators vary in their interpretation, pero we cannot dismiss yung meaning ni Apostle Paul dito para turuan tayo ng godliness. Di ba pagka nagtatrabaho tayo, kailangan natin paghirapan para kumita tayo? So, ibig lang sabihin, ako naniniwala na kaya ginamit ni Apostol Pablo yung salitang devote themselves into good works. Yung paggawa kasi ng mabuti, pinaghihirapan yun. Pinaghihirapan po. Hindi po siya madali. Marami kayo sasakripisyo para gumawa ka ng mabuti. Kaya Christian discipleship is not easy. Hindi po yung Christian discipleship, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay sa buhay ko, tapos na. Ang pagiging Kristiyano sa mundo na ito is a lifelong struggle. Struggle of what? Na gawin kung ano ang gusto ng Diyos. Good works is part of God's will for us, and it is never easy because it is a discipline. Alam niyo kung bakit? Likas kasi sa ating pagiging makasalanan, pagiging makasarili. Alam mo yun, yung gusto ko yung gagawin ko, yung masaya ako. Gusto ko yung gagawin ko, yung mapakikinabangan ko. Gusto ko yung gagawin ko
mabuti para sa akin, i-enhance ako, no? I-develop ako. Wala kang pakialam sa iba. Yan ang nature natin bilang mga tao, makasalanan. Pero pag naging Christian ka, nasa iyo ng Holy Spirit ng Diyos, binabago ng Diyos ngayon yon. At tinuturuan tayo na maging submissive sa kalooban ng Diyos. At ano ibig sabihin ng pagiging submissive sa kalooban ng Diyos? Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng ginawa ng Panginoon nung nandito siya sa mundo, pagpapasakop at pagsunod sa gusto ng kanyang Ama. Wala siyang ginawa na hindi gusto ng Diyos Ama. Ganun ang ibig sabihin ng pagiging mananampalataya. It's a lifelong sacrifice. It's a discipline. You must do it because hindi natin gusto, kundi because gusto ng Diyos. Kasi kung susundin natin yung gusto ko, hindi ko gagawin kung ano yung mabuti. Kaya nga tayo nagkakaroon ng kaaway, di ba? Bakit tayo nagkakaroon ng kaaway? Kasi ginigit mo yung gusto mo. Pero try nyo po, igihit mo yung gusto niya. Mag-aaway ba kayo? Hindi. At yun po yung ibig sabihin ng paggawa ng mabuti. Gagawin natin kung ano yung makikinabang yung iba, hindi tayo. Kasi ganoon ang Diyos eh. Nung gumawa siya ng mabuti, hindi naman siya nakinabang, di ba? Tayo. Naligtas tayo. Nung pinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak. Mabuti rin naman para sa Ama na hindi ipadala ang kanyang anak, di ba? Mabuti rin yun. Pero pas pinili ng Diyos yung higit na mabuti doon. Ano yun? Ipadala yung kanyang anak para mamatay sa krus. Para ano? Para iligtas tayo. Sino ba tayo? Tayo yung mga rebelde. Tayo yung sumuway sa Diyos. Tayo yung lumalaban sa Kanya. Pero ano? Ginawa pa rin ng Diyos yung mabuti para sa atin. Yun ang ibig sabihin ng paggawa ng mabuti. Pangalawa, godliness is beneficial to others to enhance or to even develop this first sub-point. Godliness is beneficial to others. We do good works, not only because God wants it, but because others will benefit from it. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, hindi para i-please lang ang Diyos. First, kasama yun. Ano? Yun ang primary reason natin for doing good works. Pero kaya tayo gumagawa din ng mabuti para makinabang yung iba. Sinabi na po sa Pablo sa kanyang komento dito patungkol sa mabuting gawa, profitable for others. Tingnan niyo verse 7. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapakipakinabang sa ibang mga tao, hindi naman sa atin. Di ba? Sa ibang mga tao, mabuti at kapakipakinabang para sa iba. Yun ang godliness, yun ang pagiging mabuting tao. Ito'y malinaw na pagtuturo na ang mabubuting gawa ay hindi po paraan ng pagliligtas ng tao sa kanyang sarili. Bakit? Kaya pala tayo gumagawa ng mabuti, hindi para sa ating sariling pakinabang eh. Kaya pala tayo gumagawa ng mabuti para sa pakinabang ng ibang tao. Kung yun ang ibig sabihin ng mabuting gawa, hindi natin pwedeng iligtas ang sarili natin. Bakit? Hindi para sa atin yung ginagawa natin, kundi para sa iba. Kita nyo? Pinipilit ng iba. Hindi, magiging Kristiyano ako, magiging born again ako pag sinunod ko yung 10 utos ng walang kapintasan. Ang totoo, kaya natin sinusunod ang 10 utos para maluwalhati natin ng Diyos at para mapaglingkuran natin ang ating kapwa. Wala ang sarili doon. Kaya hindi pwedeng igihit ng isang tao, kaya ako maliligtas kasi gumagawa ako ng mabuti. Tayo po'y gumagawa ng mabuti hindi para maligtas, kundi para patunayan na tayo po ay nakaranas na ng kaligtasan. Kaya po gumagawa ng mabuti yung mga Christian kasi ligtas na sila. Hindi po para maligtas. Magkaiba yun. Ang mabuting gawa natin, walang kakayahan para iligtas tayo. Pero, may kapangyarihan ang ating mabubuting gawa para kumbinsihin ang ibang mga tao na maniwala sa Ebanghelyo. Bakit yung mga ibang churches, tulad itong nag-invite si Pastor Willie, magkakaroon sila ng distribution ng relief goods sa Talisay. Itong darating na Monday. Bakit ginagawa ng mga churches yan na tumulong sa ibang mga tao? Para makinig sila ng gospel? Hindi.
Kaya po ginagawa ito ng mga mananampalataya para patunayan nila na ito yung nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At ito yung makakatulong sa kanila. Yung mabuti para sa kanila. Hindi po gumagawa ang isang Kristiyano ng mabuti para may makuhang kapalit. Kaya po tayo gumagawa ng mabuti para yung tao na yon makinig siya sa atin, no? Pagka pinapaliwanag natin yung ebanghelyo. 'Di ba? Maniniwala sila pag nakikita sa iyo yung kabutihan. Maniniwala sila pag nakita sa iyo ang kabanalan. Hindi po sinusukat ang kabanalan sa ating pagsasalita, paraan ng pananamit, paraan ng pag-uugali. Ang totoong pagiging makadiyos o ang totoong pagiging banal ay ang aktibong paghahanap ng paraan ng paggawa ng mabuti sa ibang tao. Palagay ko ito yung komentaryo ni Apostol Pablo sa sinabi ng Panginoon sa Matthew 16:24. Ano ba sinabi ng Panginoong Hesus doon? Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. To put it simply, a true believer is one who is willing to follow Christ even when it means they will suffer or die doing what pleases God. Yan ang ibig sabihin ng pagiging Christian. Susunod ka kay Kristo at handa kang maghirap o handa kang mamatay para lamang gawin ang gusto niya. Yung mga Kristiyanong kausap ko dito, ganun ba kayo? Ganun ba tayo? Kaya ba nating aminin sa Diyos? Kaya ba nating aminin sa isa't isa? Kaya kong magdusa? Kaya kong mamatay kung kinakailangan? Kung ito yung paraan para magawa ko kung anong gusto ng Diyos. O baka naman bumabahag na ang buntot natin at nawawala na ang tapang natin pagka sinusubok na ang ating pananampalataya ng mundo. O baka naman tinatalikuran natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga konting paghikayat o tukso ng mundo. We begin to please God when we stop pleasing ourselves. Ulitin ko yan. When we begin to please God, when we stop pleasing ourselves. Ang tawag po ng Biblia dito, self-denial. And self-denial includes pleasing others. Kasi pag sinimulan natin hindi bigyan ng lugod ang sarili natin, ang natitira na lamang, bigyan ng lugod ang ibang tao. At yun yung self-denial. Sa equation po ng Christian discipleship, ang Diyos at ang iba ang pinaka-matinding priority. Sila ang pinakamataas na priority. Pero ang sarili, tumatanggap ng wala. Zero. Yun ang self-denial. Yun ang Christian discipleship. Pero ang nangyayari po sa maraming mga Kristiyano ngayon, pinagpapalit ang Panginoon para sa sariling kapakinabangan. Yung kapakinabangan na yun, pansamantala lang. O yung kapakinabangan na yun, pwede mo naman din ma-enjoy sa ibang panahon, sa ibang paraan. Pero bakit kailangan mong ipagpalit ang Panginoon para dun sa mga bagay na yun? Nasusubukan ng iyong pananampalataya sa ganung paraan? Aminin ko sa iyo mga kapatid, kung Kristiyano ka at nasusubok ang pagiging mananampalataya mo sa ganung paraan, nakakahiya ka. Doon pa lang nasusubok na yung iyong Christian dedication. E paano pa kung humarap ka sa mas matinding pagsubok? Baka sabihin mo, hindi ako Kristiyano. Hindi ko kilala yung Jesus na yan. Hindi ako born again. Para lamang iligtas ang iyong sarili. Eh kung talagang Christian ka, pipiliin mong Diyos at saka ang ibang tao, wala ka. Zero ang sayo. In other words, genuine godliness is the discipline of sacrificing personal benefit by doing what pleases God and what benefits others. Ito ang katotohanan na mahirap gawin. No? Bakit? Sapagkat ang kasalanan, katulad ng binanggit ko kanina, lagi niyang hinahanap kung ano yung gusto ng sarili niya. Kung ano yung magpapasaya sa kanya, kung ano yung magpapasatisfy sa kanya. Nawawala na yung, ano ba yung magpapasaya sa Panginoon? Ano ba yung magpapasatisfy sa puso ng Panginoon? Ano ba yung magpiplease sa Panginoon? Eh bakit mo kailangan hanapin yun? Christian ka eh.
At yun ang ibig sabihin ng pagiging Christian. Now, if you don't want that, then wag mong angkining Kristiyano ka. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung gusto mong bigyan ako ng kaluwalhatian, kalimutan mo ang iyong sarili. At kung totoo ito, what should we do bilang mga mananampalataya? To do good works. Ang hirap. Kalaban ko sarili ko. Hindi ko magawa kasi laging kumukontra yung gusto ko. Anong gagawin ko ngayon? Gusto pala ng Diyos na gumawa ako ng mabuti. Anong gagawin ko ngayon? Kung aasa ako sa sarili ko, lagi ako mabibigo. Lagi yung gagawin yung ayaw ng Diyos. May sinabi yung Bible na ganito, Philippians 2:13. Ano sabi dyan? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ibig sabihin, para magawa natin ang gusto ng Diyos, kailangan nating hingin yung biyaya ng Diyos. Ang Diyos din pala tumutulong sa atin para magawa ang gusto niya. The moment na umasa tayo sa sarili natin na gawin ang gusto ng Diyos, mabibigo tayo. Bakit mahina tayo So ang gagawin pala natin, sabi ni Apostol Pablo, para magawa natin ang gusto ng Diyos, humingi tayo ng biyaya sa Kanya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Halimbawa, meron kang kaibigan, gusto mong gawa ng mabuti, pero nahihiya ka. Wala kang lakas ng loob. O kaya parang nadadaig ka ng hiya. Humingi ka ng biyaya sa Panginoon. Panginoon, gusto ko pong gawan siya ng mabuti, bigyan mo ako ng biyaya para maging malakas ang loob ko na gawin yung mabuti para sa Kanya. Ganun. Hingi tayo ng biyaya sa Panginoon. Para maging makadiyos tayo, banal tayo, gumawa tayo ng mabuti, magtiwala tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya kayo mga Kristiyano, gusto kong umapila sa inyo ngayon, mga Kristiyano, mga born again dito. Itigil nyo na yung pag-iisip na dapat nyo lang gawa ng mabuti yung mga taong gusto nyo. Ulitin ko yan Yung mga mananampalatayang kausap ko dito, mga nanonood sa ating live stream or makapanood sa ating recorded video, kung Kristiyano ka, tigilan nyo na yung pag-iisip na gagawan ko lang ng mabuti yung mga taong gusto ko. Yung mga taong mahal ko. Pero yung mga taong hindi ko gusto, yung mga taong hindi ko mahal, kahit Kristiyano pa yan, ayokong gawa ng mabuti yan. Tigil nyo na yun. Bakit? Sapagkat hindi yan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Niligtas po tayo ng Diyos para bigyan ng kapurihan ng kanyang pangalan at para gawin ang gusto niya, hindi yung gusto natin. Pinili po ng Diyos na tayo iligtas at gawa ng mabuti sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kahit hindi tayo karapat-dapat. So, ganoon din dapat yung attitude natin. Gawa natin ng mabuti yung mga tao na kahit sa isip natin ay hindi karapat-dapat. Gawa natin ng mabuti yung mga tao sa paligid natin na kahit sa likod ng isip natin, sa puso natin, nahihirapan tayo siyang mahalin. Bakit? Sapagkat ang Diyos, niligtas tayo kahit di tayo karapat-dapat. So dapat piliin din natin na gawa ng mabuti yung mga tao sa paligid natin, lalo na't mga mananampalataya. Diba sabi ni Apostol Pablo, lalo na yung mga nasa loob ng pamilya ng Diyos, gawa natin ng mabuti. Kahit na lumalaban yung puso mo, kahit na sa tingin mo, hindi siya karapat-dapat, gawin mo pa rin. Bakit? Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Yung mga hindi naman Kristiyano na nandito, gusto kong sabihin sa inyo, tigilan nyo na rin po yung pag-iisip na maililigtas nyo yung sarili nyo sa pamamagitan ng pagpapakabuti. Dahil malinaw sa ating pag-aaral, wala pong mabuting manggagaling sa atin. Diyos lamang po ang pagmumula ng totoong kabutihan at yan ay sa pamamagitan ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Kung gusto mong baguhin ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos, manampalataya ka kay Jesus. Magtiwala ka sa kanyang ginawa sa krus. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Kasi kung pipilitin mo magtiwala sa sarili mo, palalalain mo lang yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Lalo lang bibigat ang parusa mo. Kaya tigilan mo na yan at magsimula ka magtiwala sa Diyos at sa kanyang biyaya at yan ang magliligtas sa iyo. At yan ang panalangin ng church na ito para sa iyo. Kami nga man, nagpapasalamat kami sa pag-aaral namin ngayong hapon. Maraming mga mabibigat na katotohanan ito na sumusuri at humahamon sa amin. Pero hindi namin pwedeng iwasan sapagkat ito po ay malinaw na itinuturo ng inyong banal na aklat. At ito ang demand ninyo sa amin. Bilang mabuting Diyos na nagpakita ng
kagandahang loob sa amin dahil naawa kayo sa amin, niligtas mo kami, pinawalang sala mo kami. Kami naman ngayon ang dapat gumawa ng mabuti. At ang mabuting ito, magbibigay ng kaluguran sa inyo at makikinabang ang ibang tao, hindi yung aming sarili. Hanggat nagiging consistent kami na talikuran o tanggihan yung sarili namin, mas magiging consistent kami na gawin ang mabuti sa ibang tao. The more we carry our cross, the more we deny ourselves, the more we serve others, the more we love them, the more we do good things to them. I-discipline niyo po kami, Panginoon, sa ganitong paraan. Sabi ni Apostol Pablo, igiit ito sa amin kapagkat ito'y mabuti at kapakipanginabang. So please have mercy on us at gawin niyo po sa amin ang mga bagay na ito. Sa gayon, sa pamamagitan ng aming mabubuting pamumuhay at kabanalan, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.